Malakas appeal ni Eldro. Appeal tayo dyan! Pag si Carlos Yulo yung nagpo-post sa social media, bakit lahat kayo walang pambababa sa kanya? Pero itong pamilya Yulo mga chika, bakit makapag live selling lang sila ang dami na namang pambababash? Kumakayod na parang mga kabayo. Kumbaga lahat pinapasok para may pagkakitaan. Lahat kahit binabash na sila sa social media, kahit na nilalait sila, iba nga minumura pa sila mga chika. Magandang araw mga kachika. Idol po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para lagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Umaani na naman ng simpatya ang pamilya Yulo, partikular na ang ina ni Kaloy na si Angelica Yulo dahil sa latest Facebook post nito kung saan makikita natin siya na nagla-live selling kasama yung dalawa pang kapatid ni Kaloy na si Eldro at si Iza. At kagaya ng nararamdaman ng karamihan nga sa mga tao ngayon, I also sympathize with the family Yulo. Kasi Machi, nakikita ko na talagang kayod kabayo sila. Machika, di ba ang objective ngayon ni Angelica Yulo ay makaipon dahil yung dalawang anak niya na si Eldro at si Iza ay gustong sumali sa 2028 Olympics. So machika, syempre wala naman silang financial capabilities, kaya machika kayod kabayo siya. Nandun na nga, di ba, yung nagtitinda siya ng longganisa, nandun na rin mga kachika yung pagla-live selling niya at iba't iba pang mga racket para maitaguyod yung kanyang pamilya. So mga chika, dito madalas sasabihin na naman natin bakit nyo ba kasi pinapansin yan si Angelica Yulo? Ang objective na naman yan ay pera para makahingi ng balato kay Kaloy, para makapagpapansin sa mga tao, para makakuha ng atensyon. Mga chika, alam nyo sa totoo lang, ganyan nga rin yung naiisip ko dati, di ba? Kumbaga, kagaya nung sinabi ko nung nakaraang content ko, dati ganyan iniisip ko, laging pera. Pero this time mga chika, nandito na ako sa side ng pamilya Yulo kasi nakikita ko talaga mga chika, yung kanilang way para kumita. Nakikita ko yung kanilang effort para maitaguyod yung kanilang pamilya. Ngayon nakikita nyo mga chika, pag si Carlos Yulo yung nagpo-post sa social media, bakit lahat kayo walang, alam nyo yun, walang pambababa sa kanya? Netong si Chloe San Jose gustong mag-artista, ginigest pa sa ASAP, tapos si Carlos Yulo full support dito sa jowa niya. Then yung mga tao mga chika, hindi binabash si Kaloy. Kung tutusin, para kay Carlos Yulo mga chika at kay Chloe San Jose, parang pastime na lang yan yung pag-aartista, kumbaga gusto lang nila yan for additional fame kasi sikat na naman sila Pero itong pamilya Yulo mga chika, bakit makapag live selling lang sila ang dami na namang pambababash? Bakit ba pagka nagtitinda ng longganisa si Angelica Yulo at naipost siya sa social media, tatabtarin na naman siya, nasasabihan siya na mukhang pera, na pera lang habol sa anak? Oh come on mga kachika, hindi dapat ganon. Yung bagay mindset natin, wag naman laging kay Kaloy, wag naman laging in favor kay Kaloy. Unawain din natin yung side ng pamilya Yulo na kaya lang sila nagpo-post ng ganyan sa social media ay para magpapansin, para mag-cloud chase. Hindi mga kachika, kasi kabuhayan yung pinag-uusapan dyan Yang maliit na kinikita nila sa pagla-live sell or pagtitinda ng longganisa, mga chika, malaking bagay na sa pamilya nila yan, lalo na at may pinag-iipunan nga sila. Di ba nga, pansinin nyo nung nakaraang post ni Kaloy sa interview niya, sinabi niya na hindi niya na alam kung saan gagastusin yung milyones niya. Di ba mga chika, hindi niya na alam, kumbaga sa sobrang dami ng pera niya ngayon, hindi niya na alam kung saan ilalagay. So mga chika, tignan nyo Then, hindi man lang ba pumasok sa isip niya na bigyan man lang kahit, alam nyo, kahit anong amount, kahit magkanong amount yung pamilya niya, na nakikita niya nandyan mga chika kumakayod na parang mga kabayo. Kumbaga lahat pinapasok para may pagkakitaan. Lahat kahit binabash na sila sa social media, kahit na nilalait sila, iba nga minumura pa sila mga chika, tinatanggap nila yun dahil nga mga chika, kailangan nila yun para mabuhay sila. Kagaya nga nung sinabi ko mga chika sa nakaraang content ko, dinabi ko doon na bakit nadadamay yung mga taong wala namang kinalaman sa awayan ni Carlos Yulo at ni Angelica Yulo. Yung mga kapatid niya, di ba? Kumbaga si Eldro tsaka si Iza na mataas ang pangarap, gusto nila maging Olympians kagaya nung kuya nila,
ayan sila mga kachika nadadamay. Kung tutusin, dapat sinusuportahan silang dalawa financially nung kuya nila para maabot yung pangarap nila, di ba mga kachika? Kumbaga para maging successful Olympian sila, nandyan dapat yung kuya nila na i-motivate sila and suportahan sila financially. Kasi sigurado naman ako mga kachika, nung nagsisimula si Kaloy, etong si Iza at si Eldrew ay todo motivation sa kanilang mga kuya para magpursige rin doon sa pag-abot ng pangarap nito. Di ba mga kachika, kumbaga yan yung something na hindi naman responsibilidad para sa'yo na gawin mo sa kapatid mo. Pero mga chika, kung talagang ikaw ay tao, makakaramdam ka ng konting awa eh. Baga, ibababa mo yung pride mo. Ngayon, kung nahihiya ka, di ba? Nahihiya ka sa mga tao na, kumbaga, nag-declare ka na hindi ka makikipag-ayos sa pamilya mo. Nahihiya kang aminin na gusto mo makipag-ayos. Eh di wag mo ilagay sa social media. Kausapin mo sila, kontakin mo sila personally. Wag mo nang i-post. Kumbaga, gawin mo yun ng palihim. Doon mo sila suportahan financially, doon mo sila kausapin, kwentuhan, kamustahin. Di ba mga chika, kung ayaw niyang malaman ng lahat na nakipag-ayos sa pamilya niya, para in that way, kahit papano, makaramdam naman ng konting ginhawa etong pamilya Yulo. Di ba mga chika? Ngayon marami yung nagsasabi na bakit nga ba pinakikialaman natin ang buhay ng pamilya Yulo? Bakit nga ba ako nagko-content, pinapakialaman ko sila? Well mga kachika, ako ay isang empleyado at parte ng isang empleyado ang pagbabayad ng tax. Na yung tax na yun mga kachika ay naging contribution dito sa ibinigay ng gobyerno na pera kay Kaloy. So mga chika, portion ng pera na ibinigay kay Kaloy mga kachika galing sa mga tax natin. So I don't see any problem mga kachika kung magvo-voice out tayo ng ating mga opinion kung saan at paano nga ba nilulustay ni Kaloy yung perang ibinigay ng gobyerno sa kanya. Pero of course mga chika, dahil nga purong hard work din naman yung ginawa ni Kaloy, deserve niya every bit of the money na binigay sa kanya. Pero sana lang mga kachika, sana lang, kumbaga payo lang naman para kay Carlos Yulo. Huwag niyang kalimutan yung pamilya niya. At the end of the day, pamilya pa rin yan. Kagaya nga rin nung sinabi ko nung previous content ko, hindi mo pwedeng husgahan yung buong pagkatao ng mama mo, ng papa mo, ng mga kapatid mo dahil lang sa isa, dalawa o tatlong pagkakamaling nagawa nila sa'yo. Hindi sila pwedeng, alam niyo mga chika, ituring na masamang tao kung nagawan ka nila ng isang beses na pagkakamali. Kasi 100% sure ako na ikaw din naman ay may nagawang pagkakamali sa kanila pero tinanggap ka pa rin nila. So ayun lang mga chika, medyo talagang na-hurt lang ako nung nakita ko nga itong pamilya Yulo na nagla-live selling. Doon masaya naman sila nung ginagawa nila yon, parang nag-e-enjoy sila. Pero alam niyo, nakikita ko yung lungkot nila behind the camera. Na siguro kapag sila na lang na nag-uusap doon, nakikita nila yung sitwasyon nila na talagang meron silang krisis. At ito nga latest news mga kachika, ibibenta na daw nila yung bahay nila. Hindi ko alam kung ano yung exact reason, pero kumbaga talagang nakakaranas sila ng financial problem. Habang yung anak nila na si Carlos Yulo hindi alam kung saan gagastusin yung pera nila. At yung full support ibinibigay lang doon sa girlfriend na si Chloe San Jose. It's really unfair mga kachika. In my opinion hindi kayo lahat sasang-ayon sa akin. Dati doon ako sa side ni Kaloy, pero this time dito muna ako sa side ni Angelica Yulo at nung kanyang pamilya. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!